Hi everyone, this is the Journal D Experience. This podcast will help you deepen your thoughts and widen your life's perspective. Be sure to subscribe so we can enjoy sharing our experiences together in every episode. I hope you're blessed today. What's up, what's up? Hello! Kamusta po kayo lahat dyan? I hope you're doing just fine or maybe you're doing good. Katatapos po ng Holy Week for sure. Yeah, I'm doing this podcast fresh na fresh. Today is Monday, my day off, and some of you ay pabalik na po ng kanya-kanya nilang trabaho or maybe sa mga nag-aaral sa Manila or Baguio. I don't know kung saan po kayo dyan, pero I pray that you will excel. I pray that you will have a safe travel and trip kung saan mo po kayo pupunta. Whew! Grabe, nakaka-bless dahil alam niyo po yun, ang dami natin mga na-contemplate for sure. Kung anong ginawa ng Panginoon sa buhay natin 2,000 years ago. He died for you, but good thing, He resurrected so that, you will experience hope, rest, at alam ko po sa atin lahat dito, we took time to contemplate and rest kasama ang ating Panginoon. Alam niyo po, pag Holy Week, dapat masaya, di ba? Ang dami natin mga kaisipan or mga notions na pag Holy Week dapat malungkot, bawal tumawa, bawal magsaya kasi patay daw si Jesus. I heard this from one of my disciples. Narinig daw niya sa lola niya. Every Holy Week, nalulungkot yung lola niya at umiiyak. Kasi daw, every Holy Week, bakit pinapatay si Jesus? Tama nga naman, di ba? Man, yes, he died for all our sins, but don't forget that he resurrected after 3 days. He did not remain doon sa tomb niya. Yun ang kagandaan sa Diyos natin. Diba? Ang Diyos natin po ay buhay. So, I'm just, doing some recap and I'm just summarizing what happened during our Holy Week. Kami po, we went to Taipei, sa Taiwan po, with my family, and we had our trip, and nakaka-bless dahil you know as we go by sa mga kung saan-sang lugar saan parang kalye lang, no? Nakaka-bless kasi may mga parts na kailangan mo magpahinga, of course kasama ang Panginoon, and as we rest dapat kasama ang Panginoon. So ang ganda ng travel namin dahil yes, it was just a 4-day trip, pero ang dami ko na-realize. Ang ganda ng Taiwan, ang linis ng Taiwan, yung mga nakasama namin, sobrang babait, nakakilala kami ng mga panibagong tao, ang dami kong na-inventong mga programa for the ministry, ang daming binigay at in-input ni Lord sa puso ko at sa mind ko. Nakaka-bless. And by the way, I would like to say thank you po sa lahat ng mga supporters. May iba lang ako. Supporters and sa mga sharers natin. Thank you so much for believing in this podcast. At nakaka-bless po kayo dahil even though I'm not your usual podcaster or YouTuber or DJ, kung ano man tawag niyo po dyan, no? But thank you so much for your messages and your response dahil po may naniniwala pala na may mga sumusuporta pala at nakaka-bless po dahil yun po, kayong lahat ay nakaantabay to support this podcast. And ayun, ang dami ko pong kwento, no? At by the way, for those who were joining us for the first time or listening us for the first time, ito pong podcast na to is just raw podcast. Parang nagkwekwentuhan lang po tayo. Kaya nga po nang sabi ko, I'm not your usual podcaster. I'm not your usual DJ. Tingnan mo, hindi ko alam yung tawag. Pero I'm sharing my thoughts about life and I'm sharing experiences. And if you have experiences to share, please email me at jomildegreat@gmail.com. You can browse or you can go to my Facebook page po, the Jomel The Experience. So, makikita niyo po yung email ko doon. And you can email your questions or your sharings, your reflections, or your thoughts.
everything na na-experience ninyo po. Kaya nga po the Jomel the experience. So, ayun. Now, let's dive in sa ating topic ngayon. Dahil very mabigat po itong topic natin ngayon. It's all about insecurity. It's all about insecurity. Insecurity. Alam nyo, wala pong magsasabi na tao sabihin niyang may pride siya or insecure siya. Diba? Most of the time, pride and insecurity is insecurity is a well-respected sin. Diba? Marami po sa atin na insecure because maybe of jealousy. And I think insecurity is one form of pride. And pride is a sin. Alam po natin na dyan bumagsak si Satan na nagkaroon siya ng pride. And maybe it's not maybe. For sure, there was an insecurity Satan felt during nasa heaven siya. And tatanungin natin, of course, we have to know the root cause. Bakit tayo na-insecure? Kasi ang tanging tao lang na makakasagot niya na ikaw. Kasi wala naman po tayong kapangyarihan para alamin ang nasa puso mo or nasa isip mo. Though we have discernment, pero the only person who can tell that you're insecure and you're jealous or you have pride is you. And sometimes you're not aware. Diba? Kaya ngayon po itong topic natin, sobrang ganda for us to know and for us to be aware na sometimes na-insecure na pala tayo. Or most of the time, na-insecure na pala tayo. And the first question I have to raise is this. Bakit ka na-insecure? Diba? Simple lang po. Kasi wala ka ng mga bagay na tinitignan mo sa iba na meron sila. Wala ka nun. Doon na lang natin, yung phrase na yun. Wala ka nun. And most of the time, the triggers are insecurity. Wala tayo nun. Wala tayong iPhone 15, wala tayong kasikatan, wala tayong galing na mag-basketball, wala tayong galing na mag-English, wala tayong galing na kagaya ni ate, kagaya ni ading, wala tayong pera, kagaya ni ganito or whatever. And I think one of the things that really triggers us is wala tayo nun. We try to compare ourselves, di ba? Bakit si ganito nagpunta na ng Boracay, kami dapat pumunta rin kami kasi hindi ako papatalo. So, there's always competition. At tandaan niyo po ito, every time na may competition, meron tension yan. At kapag may tension, for sure meron niyang division. At kapag may division, for sure meron niyang hypertension bars. Diba? Totoo ito. I'm not kidding. It really occurs. It really happens. Insecurity sometimes hits us hard, so hard, na parang you can't move, yung paningin mo nagdi-dim, diba? Yung sarili mo, sumisikip yung sarili mo, hindi mo makontrol, yung dibdib mo sumisikip, tapos parang hindi mo na alam ang gagawin mo. And yeah, given the fact na wala tayong lahat, you cannot really have it all, yes. That's given. So ngayon, may mga parts po sa buhay natin na pag na-insecure tayo, wala kang cellphone, wala ka pang degree. So, maganda ang mindset natin, hindi yung wala ka, kundi wala ka pa. Alright? Now, anong gagawin mo kapag wala ka pa ng bagay na yon? Simple lang pwede galingan mo. Diba? Bakit ka may inggit? And sometimes, alam niyo po, I just realized that why we're praying sa Panginoon na Lord, give us provision, give us the blessing, give us this something na hinihingi natin, kagaya ni ganito, kagaya ng ganito. And sometimes, yung mga prayer requests po natin, sobrang in a form of katamaran. God won't give you a chair. God will give you a wood to create a chair. Diba? And maganda po ang prayer natin sa Panginoon habang wala pa tayo ng mga bagay na pinagpe-pray natin. Ang pag-pray natin, wisdom. Pag-pray natin yung kasipagan na galing sa Panginoon.
Kasi minsan ito ang tanong ko, yes, wala ka ng bagay na yon. We have this thing called holy inggit. Nainggit ako dito sa part na to. Gusto ko rin magkaganon. Alright, given na yun. Gusto mo magkaganon eh. Anong gagawin mo? Pagmumukmok. Di ba? Sabi nga nung kanta. Di ba? E di galingan mo. Magsipag ka. Di ba? So, you have to know your calling. You have to know your passion at pag-pray mo kay Lord, gusto ko magkaroon ng passion para magkaroon din ako ng mga bagay na ito. Pero I believe, Lord, gagawin ko lang yung mga bagay kung ano yung pinapagawa mo because I have to do your will. It's not my will. Diba? Hindi naman lahat ng meron ng iba ay dapat magkaroon ka. Someone asked me, sabi niya kasi po yung brother ko, he's a dentist. And of course, he's a businessman. Someone asked me, Pastor, kailan ka rin magpapatayo ng mga ganitong buildings, something like that? Ako po, sabi ko, my calling po is nasa church po ako. I'm a full-time pastor and I'm a full-time church worker. So my focus is not business, but in the business of the Lord. So that's my job. I know my calling. I know my passion. I know my purpose. That's very important. Kasi if you're trying to, alam niyo po yun, compare and copy yung purpose at yung passion ng iba, mapapagod ka. But, of course, kailangan mo ding galingan. Naniniwala po ko na may mga bagay na may mga bagay tayong alam na hindi nila alam. Vice versa. May mga bagay silang alam na hindi natin alam. But, of course, ako na, sa pagpapastor po, sa paglilid, doon ko ginagalingan. Because I believe that is my passion. That is my purpose and that is my passion. People-driven. Of course, yung purpose na pinapagawa sa akin ng Panginoon to become a pastor, to be a pastor, to pastor somebody, to pastor a church, to pastor a congregation, something like that. So that is my passion. That is my purpose. So bakit ako may insecure kung mayaman yung mga businessman, yun yung passion nila at yun yung purpose nila? Diba? Hindi ko pwedeng i-copy-paste na Control-C and then Control-V yung mga bagay na ginagawa nila sa ginagawa ko. And sometimes, comparing ourselves to other people triggers our insecurity. Kaya ako, naniniwala po ako doon sa philosophy ni Rollo May. Yung pong existential philosophy. I agree with him. Existence precedes essence. Existence precedes essence. Because life is a matter of choices. Life is a matter of actions. Gusto mong magdoktor. So, nai-insecure ka na doon sa mga kaibigan mong pumasa. Or gusto mong mag-engineer. Ikaw, nahuli ka ng isang SEM. At parang may mga back subjects ka. Tapos sila pumasa na sa boards. Kumikita na. So, anong gagawin mo? You have the choice. Take actions. Di ba? Di galingan mo mag-aral. Magsunog ka ng kilay. Magbasa ka, mag-pray ka mabuti, ask wisdom from the Lord, ask strength from the Lord, and then do your part. Diba? God gave you life. God gave you strength. So, existence precedes, essence. So, maganda po sa atin dito. Minsan kasi na-insecure tayo na parang, ano kaya mangyayari bukas? Bago mo isipin yung bukas, gawin mo muna yung ngayon. Diba? At most of the time, kaya po tayo na-insecure. Yun nga, gaya ng sabi ko, we're comparing ourselves to other people. But I want you to know this, that the only person that you have to surpass is yourself. You have to beat yourself. I remember when I took boards sa LET po, Licensure Exam for Teachers. I took my unit earners, 18 units ng methods of teaching way back 2016. So, ang tagal na po nun, no? Actually, wala na akong maalala. So, one of my colleagues and one of my friends, si Christine, sabi niya, Pastor, last na po ng pagtitake ng old curriculum for LET. Baka po ma-phase out na po yung program nyo noong 2016. You have to take this LET. Nag-isip po ako, wow, this is another world. This is another thrill. This is another adventure para sa akin. And then I decided, alright,
Kasi alam naman po natin pag magre-review, especially ako, hindi naman talaga ako, kumbaga, built-in na, that's not my category. That's not my division, kumbaga, sa boxing. No? That's not my division. So, hindi ako built-in na teacher. Though I'm teaching the Word of God, I'm teaching the leaders how to lead, but when it comes to teaching methods, hindi ako ganun ka-aware. So, parang na-struck ako, Lord, should I take this? Pero I challenge myself. Sabi ko, alright, this is another opportunity to level up and to challenge myself, and of course to be an inspiration to other people. Imagine that, 'di ba? 2016 ko tinake yung program ng Unit Earner, Methods of Teaching, tapos 2022 na ngayon, 6 years ago, and then magre-review ako, na nagpo-full-time pastor ako, and then blah 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 blah. Can you imagine the tension? So, I I I just want to beat myself. So nag-review po ako. Please, 2 months. 2 months ako nag-review. Talagang everyday bakbakan. At ang maganda po dito, during my review, hindi ko po kinalimutan si Lord. Hindi ko po pinabayaan ang ministry. Hindi ko po pinababayaan yung pagme-mentoring ko sa mga leaders natin. And then yung church, I do preach, I do mentor, I do make disciples, I do programs. Hindi ko iniwan yung pagmi-minister sa church. But, Lord, please give me wisdom, give me strength. I want to beat myself. And just to let you know, wala pong ibang nakakaalam na magte-take ako ng boards. Some are wondering, bakit si Pastor hindi na sumasama gaano sa ating mga tambay? They're just wondering, si Pastor po ba may problema? Pasyalan natin, sabi ni Gerald. Tapos si Doc Josh, kasi family ko lang po yung nakakaalam. And then, family ko lang, as in, yung family ko lang. And then, sabi ni Josh, ay hindi, ayaw mo lang yun, baka busy lang. And then sabi ko sa kanila, nag-aaral lang ako ng linguistics. Sabi ko na lang, linguistics, kasi tama naman, major ko kasi English di ba? Linguistics, about English, blah, blah, blah. So, and praise God. During, ang ganda, siguro po, parinig ko sa inyo yung testimony ko during my let. So, gawa tayo ng episode na gano'n. But, to make the long story short, I just beat myself. October 2, I took my exams. And then, December 16, bang, bang, bang. Jomel DC Gomez, LPT. So, wala po akong ibang inisip noon. I did not compare myself doon sa mga previous na pumasa ng kasi unang-una, hindi ko naman sila kalala. And I'm not comparing myself kay Christine kasi sabay kami nagre-review noon. Pero napapalakasan kami. Pero hindi ako na-insecure na dapat maungusan ko si ganito, dapat mas magpapakita ko na magaling ako, whatever. I just want to beat myself. There's no insecurity. Siguro, kinakabahan ako sa part na-insecure. Na-insecure ako sa part na, Lord, kakayanin ko ba to? Hindi ko sinabi na, Lord, kaya ko kaya yung ginawa nila. Hindi ganun Lord, kakayanin ko kaya to? I know I can do it because I'm with you. Lord, I'll do this for you. So, you have to beat yourself. And not just that. Maganda po sa atin dito, to avoid insecurity, you have to stick to your uniqueness. Stick po kayo sa uniqueness ninyo kasi si Lord may binigay po na uniqueness sa bawat isa. At yung uniqueness po na yun ay hindi pwedeng mawala sa'yo, hindi pwedeng kunin sa'yo, at yung uniqueness na yun, hindi mo rin pwedeng kunin sa iba kasi meron ng uniqueness si Lord sa'yo na ibinigay. Period. And you have to stick to that. Stick to your uniqueness. May plano si Lord sa'yo, may in-store si Lord sa'yo, and you have to stick with God's plan. And for sure, marami po sa atin dito na nagugulumihan na parang, Lord, kakayanin ko ba to? I know, may uniqueness ako. Stick tayo doon. At alam niyo po, when it comes to insecurity,
Oh, by the way, teka, bago tayo mag-proceed dun sa susunod na sabihin ko. Wala namang masama na kumuha ng mga ideas sa iba. But, of course, give the credit, okay? Laging sinasabi ng tatay ko to, get milk. Gatasan mo ang mga iba't ibang baka. But you have to create your own cheese. Yes, wala naman talagang original eh. Di ba? There's nothing new under the sun. There's no such thing as original. Lahat ng mga yan may mga concepts, may mga pinaggayaan, may mga observations. There's nothing new under the sun. Yes, get milk from different cows, but you have to create your own cheese. Special ka, unique ka. And one of the things na nakikita ko po, hindi ko po sinasabi na wala ako insecurity May mga times na nai-insecure ako sa part na yun. Pero ang mahalaga po, I'm so thankful dahil I'm surrounded with smart people and best people. Alam niyo po, isa po sa mga bagay na talagang nakaka-bless at na dapat nating matutunan, don't aim to be the best. Aim to be with the best people. Don't outsmart other people, but be with the smart people. Every time I'm insecure, every time I think bad decisions, or mga bagay-bagay po na talagang, Lord, kakayanin ko ba to, whatever, I always ask those people who are mature, those people who are spiritual, those people who are smart, and who have experiences. So, gusto nyo pong wag ma-insecure. Be with the smart people. Be with the best people. Marami po kasi, alam nyo po, ang nangyayari dito, yung mga most of insecure people, ito po real talk ito. Most of insecure people are aloof with the best people. Bakit? Simple lang. Kasi gusto nila sila lang yung magaling. Simple lang kasi ayaw nilang masapawan sila. Diba? You always like, dapat program namin. Pag di namin program, di kami i-attend. Dapat ganito. Ako masusunod. Pero I've seen a lot of people, mga katropa. Some of them are aloof with the best people kasi ayaw nilang nakikinig, ayaw nilang sumusunod, ayaw nilang nagpapasakop, gusto nila sila lagi nasusunod. They want to call the shots. Lagi. And that's not a good indication na ikaw ay isang magaling na leader, or maybe isa kang magaling na, or isa kang learner, something like that. Kasi tignan niyo po ito. I know you experience these scenarios. Ayaw natin sumama sa malaking church. Bakit? Nai-insecure tayo kasi baka pag dinala natin mga leaders natin sa malaking church, baka doon na sila at mas mabilib sila doon sa mga pastor at mga leader doon. Bakit ganun yung mindset natin? 'Di ba? Kaya minsan po nakakalungkot lang na instead na lumago yung mga tropa natin at ikaw mismo na makinig doon sa mga maraming experiences, mga smart people at doon sa mga mature na people, we try to close those doors and hinder yung learning po ng mga taong ito to see and experience another thing sa isang tao or sa isang lugar, sa isang kumpanya, organization, or isang grupo kasi nga you are insecure. Separatist ang tawag po dyan. Ayoko ng may ibang concepts, dapat tayo lang. Para kang Dead Sea. By the way, sa Dead Sea po, wala pong nabubuhay ng mga kahit anong creatures doon. Dead Sea nga eh. Kaya, ang weird lang po, minsan po nasasaktan ako, no? Dahil, bakit hindi maabot ng mga tao na kailangan natin matuto, kailangan natin ng guidance,
Kailangan natin ng isang tao na magme-mentor sa atin at magko-coach sa atin at mag-cheerlead sa atin. Minsan inuunahan natin ang sitwasyon eh. Guys, huwag tayong pupunta diyan. Baka angkinin tayo. Baka pangunahan lang tayo. Baka kontrolin lang tayo. Baka pasikatan lang tayo. Bakit ganun yung thinking mo? Diba? Di ba pwedeng pag pumunta ka doon, matututo tayo, may encourage tayo, magkakaroon tayo ng burden, holy burden, magkakaroon tayo ng inspiration, at magkakaroon tayo ng guidance. Kasi pag nakaklose natin sila, tuturuan tayo, bibigyan tayo ng support. Pwede naman ganun yung thinking eh. Diba? I'm telling this because, man, hindi ito hypothetical. I really experienced this. One of my mentors ay si Pastor Joshua from PFBC. Napakalaki po ng church nila. Yung church nila ay pwede magkasya ng 3,000. At yung membership nila pumapalo ng 2,000. Gusto kong kasama yung mga ganun tao. Sumisip-sip talaga ako sa mga ganun tao. Bakit? Kasi I want to learn something from them. I want to be with the best people who have experiences. At ako po bilang adik niya at bilang mini-mentor niya or bilang gina-guide niya, of course, my mentor is that, si Bishop po. Pero Pastor Joshua is one of my mentors pagdating sa young people. Bishop Frank, one of our models. And every time nakasama po namin sila, tutuwa kami. Bakit? Challenge kami kasi ang laki ng burden na meron sila na binigay sa kanila ng Panginoon. And every time we talk with these people, pag uwi mo, refresh ka. Sabihin ko po sa inyo, leaders, bosses and managers, or kung sino man po kayo, minsan maganda umupo po tayo o dalasan po natin ang pag-upo natin sa mga magagaling na tao na mas magaling sa atin. Nakaka-refresh yung part na ako naman ngayon ang makikinig. Ako naman ngayon ang matututo. Ako naman ngayon ang mag-a-absorb. Ako naman ngayon ang tatanggap. Ako naman ngayon na ang ililibre. Ang sarap po nun. Promise. Woo! Nakikita nyo lang po yung mukha ko, naka-bold face ako. Alam ko, leaders tayo. Tayo yung most of the time nagpapalabas. Tayo yung most of the time nagbibigay, figuratively and literally. Tayo madalas nag-iisip sa mga tao. Why not? Minsan ikaw rin naman yung magpaisip at ikaw rin yung isipin. Man, ang sarap nun. Sometimes, inuunahan natin yung mga bagay-bagay na dapat natin gawin para lumago tayo. Hey, try that. Try that. And I hope na take this advice. Okay? Be with the best people. Alright? Pastor, na-OP po ako kasi po, usapan nila milyones. Usapan po nila thousands of members. Usapan po nila kotse. Usapan po nila business. Yun pala eh. They have experiences. And one of the things I realized, yung mga successful po na tao, hindi po sila madamot sa knowledge. I tell you. Kasi yung mga tropang successful, galing din sila sa baba. Nagsimula din sila sa mali. So they won't, alam niyo po yun, hindi po nila, they won't, hindi nila, tatawag dito, ipagdadamot yung mga knowledge nila. Try it. Hindi kasi natatakot po ako. Ba't ka natatakot? Diba? There's no harm in trying. At tandaan nyo po to, walang na-OP kung walang magpapa-OP. Ako po madalas, tinuturo ko, lalo na sa mga youth, tinuturo ko, guys, walang na-OP kung walang magpapa-OP. Isiksik mo yung sarili mo. Bakit? Pag siniksik mo yung sarili mo sa isang taong very successful at very smart at very intelligent at full of wisdom and spiritual, ang magbe-benefit ba nun siya? Hindi. Ikaw ang be-benefit nun. And when you're talking with people,
Don't try to outsmart them. Lagi mo sinasabi sa kanila, just listen, just absorb, just know everything na pwede mong i-absorb. Kasi minsan po nawawalan tayo ng room for learning kapag tayo lagi nagsasalita. Ask questions. Ask questions. Don't be insecure. Okay? Tandaan niyo po to, sa isang room, may 5 taong mas magaling sa inyo. Based po yun sa study. May magaling at mas magaling sa iyo. Tandaan mo yan. Okay? Now, let's go to a deeper level. Deeper level. Bakit na-insecure ang mga tao? Bakit tayo madalas na-insecure? Alam niyo po kung bakit? Because of poverty mindset. Sorry to say this. Most of us, we get insecure because we have this poverty mindset. Alam niyo po na minsan, feeling natin na kapag kaharap natin yung mga mayaman na tao at pinagsalitaan tayo at parang niyabangan tayo at sinabihan tayo ng mga bagay na parang hindi pa natin naabot, hindi natin maabot talaga. Feeling natin, inaapi nila tayo. Di ba? And yung mindset po natin maganda, yun yung mag-unang magbago. Di ba? Ang unang dapat magbago sa atin yung mind. Huwag puro puso. Dapat. If this is their mindset, magandang isipin natin, paano kaya sila nagkaroon ng mindset na ganun? At paano kaya maabot at ma-achieve yung mindset na ganun? If they're speaking about millions, if they're speaking about their achievements, you have to be challenged. You have to challenge yourself. How can I have that kind of mindset? Diba? Most of the time po, sorry to say this, mamaya ibabalance ko naman. Yung mga may poverty mindset po, sila yung feeling nila inaapi sila, feeling nila minamaliit sila, feeling nila kawawa sila, kasi parang feeling nila niyayabangan sila. And tendencies are, yun nga po, nagiging aloof sila. Na instead of siksik yung sarili nila doon sa mga successful and mga wealthy people, pero dahil insecure sila, at feeling nila, inaapi sila, lumalayo sila. Let that sink. Alright. On the other hand, pero, let's be careful, or yung mga wealthy people po, be careful din naman. Kasi meron po tayong tendency na yumabang at maghamak nga naman ng mga taong hindi pa ganun ka-successful. Tama. So you have to balance it. Okay? Minsan, you have to discern din kung talagang nagyayabang lang siya or talagang china-challenge lang tayo or talagang dapat or yun talaga yung mindset nila. Diba? Guys, tandaan niyo po ito. Yung pagiging mahiyain is one of the signs ng pride din yan. Bakit? Kasi ang iniisip mo pa rin yung sarili mo. Nahiya ako, baka anong sabihin nila. O, sarili mo pa rin ang iniisip. Alright? Now, I have experienced this. May mga parts po sa buhay natin na bakit kaya ayaw kang kasama ng mga taong ito? Hindi naman dahil sa mayabang ka, hindi naman dahil sa nayayabangan sila sa inyo, but maybe they're insecure, baka kasi masapawan mo sila. They always want to be the best. At ako po, I experienced and I felt that way years ago. But as I get mature, naintindihan ko, alright, mas maraming magagaling sa akin. And I have to accept that. At kailangan kong unawain at tanggapin na, alright, I have to learn with these people. Of course, ang application po natin dito, be willing and be addicted, be passionate to improve. And of course, you have to be aware sometimes. Oops, insecurity ba to o challenge ito? Magkaiba po yung na-challenge ka at na-insecure ka. Challenge is, uy Lord, na-challenge ako sa part na yun
alam ko po may gagawin rin kayong maganda sa amin. Okay? Ang insecurity naman, kaya lang naman siguro lumago yung mga yan kasi syempre ganito, syempre ganyan. May mga parts tayong ganun, di ba? Aminin po natin. Now, we have to be aware. Kasi most of the time, hindi po tayo aware. Kaya nga dapat surrounded ka ng mga mature people na magsasabi sa'yo, hey, bro, I think that's insecurity. Hey, I think that is pride. And you have to know the root cause, mga kapatid. Ano ba yung root cause? Ba't ayaw mong sumama sa mga best people? Ang tanong, hinahamak ka ba nila? Pinapahiya ka ba nila? Hindi naman. Ayaw mo lang talaga sumama sa mga magagaling na mga tao kasi hindi ka mapapansin. At pipiliin mo yung mga tao na feeling mo ikaw lang dapat ang magaling kasi ikaw lagi mapapansin. Tama? Diba? Alam ko yan. I felt that way. Diba? And of course, you have to do something about it. Okay? Paano? Be with your mentors. Find a coach. And find cheerleaders, and of course, pray. Pray. Alam niyo po, mahirap kalaban ng insecurity. Mahirap kasama din ang may mga taong may mga insecurity, di ba? Mahirap kapag may insecurity ka at mahirap din kapag kasama mo yung mga taong may insecurities. Bakit? Napipigilan yung paglago ninyo. Why? Nakihilaan kayo pa. Dapat ako magaling. Dapat ako lang ito. Dapat siya lang ito. Dapat ganito lang tayo. Ako sundin nyo, whatever. So you have to pray. Okay? You have to pray. Lord, please remove this insecurity. Please take it away. I surrender my insecurities. I will cast all my burdens sa inyo po, Panginoon. Hindi ko na siya kukunin pabalik. Alright? So guys, I hope na unti-unti mag-improve tayo. Lord, please, take this insecurity. Alright, that's all for this episode. And thank you so much for staying. At mabuhay po kayong lahat. God bless you. Yoo-hoo! That's a wrap for today's episode of the John L.D. Experience. Thank you for joining me on this ultimate life experience. And don't forget to email me your suggestions for possible topics. I'll be talking to you again really soon. Mabuhay po.